we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Justoni Humamin, live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. Gibutiag sa Business Bureau sa Davao City nga ang hinungdan sa pagpasirado sa usa ka animal shelter sa syudad kay ang matud pa wala niini pagtuman sa rekomendasyon sa City Health Office nga ibalhin ang mga iro sa laing lugar. Kini human nakadawat og reklamo kalabot sa kabaho ug kasaba matud pa sa mga iro. Apan sumala sa taga-animal shelter, dili mamahimong diha-diha dayon nga mabalhin sanglit gatusan ka mga iro ug iring ang giamuma sa ilang pasilidad. Ani ang report ni Argil Relator. Nagsumikad sa reklamo sa kabaho ug kasaba matud pa sa mga iro nga nadawat gikan sa duha ka residente nga ipadangat sa CHO ug laing unom ka individual nga gipadangat sa barangay. Ang hinungdan gi-inspeksyon sa sanitary inspector sa CHO ang Happy Animals Club nga usa ka animal shelter sa barangay Matina Aplaya, Davao City. Ang inspector namo nagkuan siya, nag-investigate pero wala siya nakasulod. Wala yung nag-assist nga naay dagang iro sa gawas. Apan sumala sa corporate secretary sa Happy Animals Club. Kahit isang inspections, hindi sila pumasok kasi inaamoy lang nila dun sa streets. Nagpapirma pala siya sa isang employer namin to receive lang. Hindi nag-ask na permission na pwede pumasok, pwede kami mag-inspect din sa loob, ganon. Sa mga dokumento, sa unang sanitary order niadtong Mayo 30 karong tuiga, nakalatid nga ato sa inspeksyon, madungog ang pagpaghut sa mga iro gikan sa gawas. Gimanduan sila nga moatubang sa opisina sa CHO pagkaugma og dad-on ang mga dokumento sa maong shelter. Hulyo 31, gi-isyuhan na sab ang maong shelter og sanitary order. Di nakalatid nga wala matud pa ni saler ang gihimong lakang sa shelter aron maminusan ang kabaho ug kasaba sa mga iro. Busa, girekomenda nga ibalhin ang mga iro sa tukmang lugar sulod lang sa 15 ka adlaw. Agosto 24, laing sanitary order na sab ang gi-issue. Diin wala matud panituman sa pagbalhin sa mga iro. Busa gihatagan na sab sila og laing 12 ka adlaw nga lugway aron mabalhin. Sa kabahin sa taga-animal shelter. Di po namin kaya na like 15 days ba na mag-transfer na ganon-ganon lang. At saka mahirap din mag-collect ng money for donations ba para makabili ng another lupa. Agosto 14, gimanduan sa Business Bureau ang animal shelter nga magsumite og pamatuod nga duna sila katungod sa paggamit sa lugar isip business location o clearance gikan sa City Health Office nga dunay kalabutan sa reklamo sa health and sanitation. Ang report namo kay naaman siya business permit gi-endorse namo sa Business Bureau. Sa reply letter sa animal shelter, nakasulat ang ilang pagpaklaro nga nakalatid sa ilang permits nga wala sila naga-engage sa bisan unsang negosyo. Sanglit usa sila ka non-profit organization. Gisay-sab sa ilang tubag ang giingong property dispute. Sa tubag sab sa Business Bureau, bisan pa man nalambigit ang shelter sa pag-umuma og hayop, obligado gihapon nga sundon ang terms and conditions nga nakalatid sa business permit og obligado sa pagtuman sa mga balaod, ordinansa ug pulisya sa syudad. Setyembre 27, diyang ipadalhan og sulat sa Business Bureau ang animal shelter, di nakalatid nga base sa endorsement letter gikan sa CHO, girekomenda nga ipaundang o ipabalhin ang shelter facility subay sa reklamong baho ug saba og parayon matud pa nga wala pagtuman sa sanitary orders, di inalapas na ang gihatag nga grace period. Gipaklaro sab sa CHO nga dili dalhon sa dog pound facility ug walay emergency killing sa mga iro. Wala yung nana, sir.
Ang recommend ang namo nga i-transfer ang mga dogs. Biyernes sa buntag, gibisita sa mga personahe sa City Veterinary Office ang sulod sa maong shelter aron sa ilang maimbestigahan ang hitabo. Nadawat na matud pa sa animal shelter ang imbitasyon sa CHO nga makigdialogo aron masulbad ang problema. Gusto namo ni kanang kuan yun siya ba nga kanang win-win solution. Oo. I'm sure na nalilipod ta mo kuan nato ang banaod yan. Willing kami mag-settle kung ano man lang yung mapagdesisyonan namin doon. So I hope we settled fairly soon. Sa karon, wala na pwedeng idugang nga rescued animals tungod sa closure order. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Mag-inahan sa Valencia City, Bukidnon. Patay, human nga giingong naanod atol sa flash flood sa Valencia City, Bukidnon. Kapindupenta ka magbanay sab ang gihikling sa Cagayan de Oro City gumikan sa baha. Ani ang report. Wala na'y kinabuhi diyang nakuha sa mga miyembro sa City Disaster Risk Reduction Management Office sa Valencia City, Bukidnon. Kining mag-inahan nga giingong naanod atol sa flash flood sa Puruksais, Barangay Bagong Taas. Ang mag-inahan, wala na kuno nga maluwas sa mga rescuer tungod sa kakusog sa baha. Sigon ni Mayor Azucena Huervas sa Valencia City, nga naglatag na og pisi ang rescue teams, apan wala na natabang ang 63 anyos nga inahan og 28 anyos nga anak nga babae. Tungod sa naanod na, dili na nila makuan kay ang ngit-ngit ang ilang naman sila yung mga gamit ng atong rescuer. But moraglit na. Sa video nga gi-upload sa netizen nga si Lou Porras Merlas, makita pa kung unsa kalawom ang tubig baha sa Lower Sugod, kung asa halos tanan unang andana sa mga panimalay na lubog na sa baha. Gani ang usa ka lalaki nakuhaan pa og video nga galangoy sa kalawom sa baha. Sobra gatos ka magbanay gikan matud pa sa nagkadayang purok sa 7 ka mga barangay sa Valencia City ang apektado. Sagad kanila gidala ngadto sa mga evacuation center sa nagkadayang barangay. Gimando na sab sa mayor ang paghatag og daliang tabang ngadto sa mga nabahaan. Padayon pa nilang ginasuta ang kinatibuk-ang damyo sa baha. Dili man nagkulang po ang ato ang LGU sa pagpasabot sa ila nga basta magsirin na gani o kapawat pasabotan na og magsirin na ta, something wrong na gyud na. Manggawas na gyud sa atong balay kay mo na ipasabot basta baha. Samtang sa Cagayan de Oro City, murag na sapa diri sa moa. daw nahimong suba na kining kadalanan sa Puerto Public Market human nga sagunson ang pagbunok sa kusog nga ulan. Tungod sa kakusog sa sulog sa tubig, makita na ang ubang kagamitan nga naanod. Ang ubang tawo sa lugar, midiskarte na lamang aron dili mga anod ang ilang kabtangan. Susama sab ang nasinati duol sa panimalay ni Angeline May Balok. Sa iyang kuha nga video, makita ang paspas nga pagsaka sa tubig nga daw hapit na mutupong sa ilang atop. Tulo ka mga barangay ang nabahaan sa Cagayan de Oro City, nga mao ang Barangay Bugo, Puerto ug Agusan. Sa tala sa CDRRMD, anaa sa 91 ka magbanay gikan sa Barangay Agusan ang daliang gihikling ngadto sa evacuation centers. Mitabang sab ang Oro Rescue 911 aron madali ang pagkuha sa mga residente sa lugar. Ganinang buntag, verify po lang natong mga kauban sa CSWD para sa dugang mga ayuda o sa pay mga tabang at hindi pa abot sa ilahan. No? And pasalamat sa mga barangay officials ni Sanong po sa itong panawagan o nitabang po sa itong pag-monitor kagabi. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Kamatikdan ang mga campaign poster nga wala misunod sa guidelines sa COMELEC sa pagsugod sa campaign period. Busa gilang nagpahigayon ng COMELEC og Operation Backlash sa mga campaign materials nga pasaway sa nagkadaang lugar sa Mindanao. Ano ang report ni Abby Caballero? Karong may arangkada na ang kampanya alang sa Barangay ug Sangguniang Kabataan Elections 2023, gisugda na sab sa COMELEC sa Alabel, Sarangani ang Oplan Backlash. Gipangtanggal ang mga campaign poster ug election propaganda sa mga kandidato nga nakabutang gawa sa common poster area sa pampubliko ug pribadong lugar. Nag-advance mi og kani check sa mga barangay namin na pipila nga nakita nga
wala nakasunod sa guidelines sa regarding sa posters. Ilawom sa Resolution number 10730 sa Commission on Elections, anaalang dapat sa 2 feet by 3 feet ang gidakon sa campaign posters. Sa common poster areas lang dapat kiniibutang. Pwede sa pribadong lugar basta dunay pagtugot sa tag-iya. Anaamatod pa sa 565 ang kandidato sa BSKE sa maong lungsod. Ug gilaumang mudaghan pa ang campaign posters sa mga mosunod pang adlaw. Ito lang ta magbutang og mga sa designated area para dili masayang ang atuang gigasto, no, nga mga para sa mga posters ninyo. Mosunod ta sa balaod para ma-avoid pud nato ang reklamo sa uban nato mga kumbaga tawag nato kalaban sa politika, maging ano pa din yan sa disqualification. Samtang sa General Santos City, naglibot sab ang COMELEC sa 26 ka barangay sa syudad alang sa Oplan, Baklas. Duna sab pipila ka mga pasaway ang nagbutang sa ilang campaign posters sa mga pampublikong lugar. Gipangtanggal na kini sa COMELEC ingon man kadtong lapas sa 2 by 3 feet ang gidakon. Sa Zamboanga City, sayo pa lang sa buntag, gisugdan na sa COMELEC ang pagtanggal sa campaign posters nga wala misunod sa designated campaign poster areas. Sama ni ining struktura nga gitumba sa COMELEC, tungod anaa gayud kini sa dalan nga makadala og peligro sa mga motorista. Hasta na kining poster nga gihigot sa poste ni ining street sign. Please comply with the rules and regulations. Huwag natin gamitin yung mga poste ng kuryente, poste ng mga street lights natin as anchor or part of the kung saan natin ilalagay yung mga posters natin. I-dispose natin, itatapon natin sa dump site. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Gitay-og og magnitude 5.9 nga linog ang probinsya sa Davao de Oro kaganinang kadlawon. Atong siren ng epekto niini sa mga probinsya, pinaagi sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, pipila ka mga pasyente sa Monte Vista Provincial Hospital ang gibakwit tungod sa kusog nga linog. Samtang padayon pa ang assessment sa matag LGU sa posibleng nga epekto sa linog. Nanggawas ang mga pasyente dinhi sa Monte Vista Provincial Hospital sa Monte Vista, Davao de Oro kaganihang kadlawon. Kinihuman nga nasinati ang magnitude 5.9 nga linog. Grabe kuno ang kakulba nga gibati ni Tatay Martin. Ilabi pa nga naa sa second floor ang ilang ward ug naglisod na sab ang iyang anak ug lakaw. Naghigda man may nya niagit pa ng nga tao diri kay linog daw linog. Bakod big dali kay linog gud. Sumala sa tagdumala sa maong ospital, anaa sa kapin 200 ka pasyente ang migawas ato sa kusog nga linog. 204 patients ang naglabas, but immediately bumalik man kaagad sila after the earthquake. After 30 minutes nagbalik kaagad sila when there was a go signal from our maintenance and the PDRR after making their rapid assessment that the buildings are fine. Nangahulog usab ang mga tinda ni ining usa ka tindahan sa Maragusan, Davao de Oro human sa pagtayog. Siyempre sir, dako jud kaayong lubat nga among nahaguman. Kay dili lang yun karon sir ang among nasinati katupang ni agi linog yun sir. Nang luyaw sab si Nalboy Seba, dihang iyang nasayran nga nangadaot ang iyang mga gamit, hilabi na ang iyang television set. Kabuak-buak ni siya tungod sa kusgon sa linog. As may kani sa arrange tapos nangahugno gyud. Sa New Bataan sa Davao de Oro, kung asa natala ang epicenter sa linog, nakatala og mga pagliki ang MDRRMO sa ilang tulo ka mga tulunghaan. Hinuon, wala pa sila natala nga mga balay nga nangadanyo sa maong linog. Ang instruction sa ato ang Local Chief Executive Mayor Balbin nga kinahanglan nga all round the clock gyud magmonitor, magtan-aw sa sitwasyon sa mga barangay. Naman po diri ato ang radio, so amo ang gi-advise nga manawag sila. Sa datos sa FIVOX, natala ang magnitude 5.9 nga linog sa New Bataan, Davao de Oro kaganihang alas 2:58 sa kadlawon. Busa kaganihang buntag, nagpaygayang gilayon og inspeksyon ang LGU sa naganihang gambalay aron masiguro ang structural integrity. Suspendido sab ang klase sa mga eskwelahan sa probinsya karong adlaw. Kaniya mo ang ginagamit sir from DILG ni siya sir. So nami ko an green, yellow o red. So green means inspected, no damages. Kung naaman, minor lang. Tapos ang yellow is restricted. So the building can be used pero na yung mga restricted portions. And then ang red sir is off limits. So kato mga damage na gyud nga building nga di na nato pwede.
Sara, sa pagkakaroon padayon pa ang data gathering o assessment sa PDRRMO Davao de Oro sa posibleng nga epekto sa magnitude 5.9 nga linog. Samtang sumala sa FIVOX, aduna na kininatala nga 17 ka aftershock sa pagkakaroon. Sara. Okay, daghang salamat ug amping mo diha, Kent Abrigana. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gilusan sa Regional Mobile Force Battalion 12 sa pakig-alayon sa COMELEC ang Lakatka program. Sa tinguha nga mahimong malinawon og hapsay ang barangay and sangguniang kabataan elections 2023 sa rehiyon. Ano ang report? Puspusan ang gihimong pagpangandam sa otoridad sa Region 12 alang sa nagkaduol nga barangay and sangguniang kabataan elections 2023 karong October 30. Adlong Martes, gipangunahan sa Regional Mobile Force Battalion 12 ang paglusad sa Lakatka program o lakbay tungo sa katahimikan at kaunlaran pinaagi sa usa ka raid. Kini aron dasigon ang katawhan nga makighiusa sa panawagan sa COMELEC alang sa hapsay, malinawon ug patas nga eleksyon. Lakatka is an Ilonggo words which means let's go. No? Ito po ay lakbay tungo sa kapayapaan at kaunlaran, no? In partnership with COMELEC 12. Ito po ay isang ride na kung saan ay pinuntahan natin yung lahat ng probinsya ng Region 12 to include General Santos City na promoting the peaceful and orderly election. Napakita natin na yung lahat ng sektor na community na dumalo para suportahan itong COMELEC sa panawagan nila na sa isang malinis at mapayapang BSKE election. Gisugdan ang aktibidad sa Sarangani Province daing bidiretso sa South Cotabato, Sultan Kudarat ug North Cotabato, ingon man sa General Santos City. Present sa aktibidad ang mga election officers sa matag probinsya sa rehiyon aron ipasabot ngadto sa katawhan ang kamahinungdanon sa ilang papel sa umaabot nga eleksyon. Every venue kasi, every province, nagkaroon kami ng program wherein pinapasalita natin yung regional director ng COMELEC na kung saan ay sinasabi niya doon yung mga do's and don'ts during the election period. Nanawagan sab ang PRO12 ngadto sa katawhan nga dayong i-report sa otoridad kung adunay mga mamatikdan o mahibal ang mga kandidato nga nagapahigayon og vote buying o gubang pangkalapasan aron maaksyonan. Kauban si Bong Vicencio o Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. 11 ka mga mananagat sa Isabela City, Basilan nga nalambigit sa illegal fishing ang dakpan sa mga personahe sa Philippine Coast Guard Isabela. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Samtang nagpahigayon og maritime patrol ang Coast Guard Isabela Lunes sa gabi, namatikdan niini ang tulo ka bangka sa Lampinigan Islands, Isabela City, Basilan. Sa ilang pagsusi, sakay niini ang 11 ka mananagat sa tulo ka motorized bangka nga akto na nga mangisda. Apan nasakpan ang illegal nilang paagi sa pagpangisda nga nigamit og air compressor ug dinamita. Pag-ikot namin ulit din sa kabila naman, nakita din namin yung isang pack na ginagamit ng pang-blasting sa ilalim. Tinanong ng lalaga namin din una is alam ba nila na mali yung ginagawa nila. So, kinonfirm naman nila na alam naman nila na mali ang ginagawa nila. Subay sa Isabela City Ordinance No. 05-181, ubos sa Section 43 ug Section 36, ginadili gayud ang paggamit sa compressor ug explosives sa pagpangisda. Giturn over ng 11 ka mananagat lakip ilang mga gamit sa City Agriculturist Office alang sa saktong disposisyon ug pagpasaka ug kaso. We are hoping na hindi na maulit yung mga illegal fishing activities na katulad nito as to not to destroy din yung ating natural resources sa ilalim. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV,
One Mindanao. Kwarenta ka kabalayan sa Zamboanga City ang naugdaw gumikan sa sunog nga miulbo kagahapon sa buntag. Usasab ka lalaki ang samdan atol sa hitabo. Ano yung report ni Efren Mamak? Dakong kalayo ang milamoy sa pipila ka residential houses sulod sa 3,000 square meters nga luna sa Mangal Drive, Barangay Baliwasan, Zamboanga City, pasado alas 10 Huwebes sa buntag. Ang maong sunog miabot sa third alarm nga gilayong girespondihan sa kabomberohan. Gumikan sa dikit-dikit ang mga balay ug piot ang dalan. Palisuray ang pagpakgang sa kalayo. Ang maong sunog nadeklarang fire out paglabay sa kapin-upat ka oras. Sa tala sa Bureau of Fire and Protection Zamboanga City, ana sa 37 ka mga kabalayan ang totally damaged ug 3 ang partially damaged. Yun, nasunog na, wala na. May mga gamit pa kayo na rescue, sir? Wala, kahit isa. Atol sa sunog, usa ka 26 anyos nga lalaki ang nakaangkon og second degree burn sa iyang wala nga kamot ug agtang nga gilayong gipatambalan sa ospital. Miabot sa 40 ka magbanay ang apektado. Ang uban kanila midangop na sa ilang ubang mga kabanay aron didto temporaryong magpuyo. Matod sa mga residente, nabiya ang niluto sa kalan nga napasagdan ang hinungdan kuno sa sunog. Pugon daw nila may nagluto. Kahoy daw ang ginamit galing doon sa kabila. So under investigation pa po and we are inviting mga witnesses para makunan po natin ng statement po. Gibana-bana ang moabot sa kapin 1 million pesos ang kinatibuk ang danyo sa maong sunog. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao. Usa ka bagong hibugso nga baby boy ang napalgang patay sa bakanting lote sa Barangay Katanggawan sa General Santos City. Ano ang report ni Abby Caballero? Walay kaluoy nga gibilin kining bag-ong himugso nga batang lalaki sa bakanting lote sa Barangay Katanggawan sa General Santos City niadtong October 16. Wala na'y kinabuhi dihang nakaplagan ug nakaputos matod pa kini og cellophane dihang nakit-an sa individual nga milabay sa lugar. Naapay tela, naapay iyahang nang inunlan, pusod nga na. Murag bag-o jud siyang gianak. Gipalubong na niadtong October 17 sa mga taga-barangay ang maong bata sa public cemetery sa ilang lugar. Samtang ginaimbestigahan karon sa barangay ang hitabo ug nagpahigayon sab sila og profiling sa mga buntis sa ilang lugar sa milabayng mga bulan. Posible ba ka nga taga inyong barangay lang pod ang buntis o ang mama ato? Posible ma'am nga naa siya'y mga kaila diri or dili po namon maingon nga taga diri pod kay nganong nabalaan pod nila nga ang area nga to usahay ra pod agihanan tapos ngit-ngit ulay suga kay. Mensahe sa barangay ngadto sa mga ginikanan. Unta naging responsable sila sa ilahang anak nga kung patay na gid man ila na untang gipalubong og tarong or kung buhi man ila na lang untang gi turnover or gihatag sa mga responsable nga tao nga pwede magatiman og bata og. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Nabala ka na ang General Santos City Health Office sa padayon nga pagtaas sa kaso sa dengue sa syudad kung asa 17 na ang namatay. Sumala pa nga miabot na ang ihap sa kaso sa dengue sa syudad sa 3,139 ug 17 niini ang namatay. Mas taas sa upat ka higayon ang maong ihap kung itandi niadtong nakalabayng tuig sa susamang period. Gikan Enero hangtod Oktubre nga anaa sa 610 ug 8 ang namatay. Gibutiag sa superadyon ni Joscoro Nunez III, ang Nurse 2 sa Health Education and Promotion Officer sa City Health Office sa Jensan nga dili lamang mga bata ang naigo sa dengue apan hasta na mga hamtong ug 60 anyos pataas. Tungod nini mas gipakusgan pa sa buhatan ang ilang kampanya batok dengue sa 26 ka mga barangay sa General Santos City. Kini pinaagi sa Oplan Kulob ug Operation Mulmul kung asa ihumol sa tubig ang mga kurtina nga dunay kemikal nga makapatay sa mga lamok nga nagdala og dengue virus. Kapin na 14 million pesos sa gituang illegal nga mga sigarilyo ang nakumpiska sa kapulisan sa Zamboanga City. Nasakmit sa 2nd Zamboanga City Mobile Force Company, Seaborne ug Bureau of Customs ang usa ka motorized bangka sa kadagatan sa Barangay Sinunok
Ang 421 master cases sa nagkaniyang klase sa imported nga sigarilyo nga nagkantidad og 14.7 million pesos. Sakay sa mga bangka ang 5 ka crew nga pulos residente sa Pangutaran, Sulu. Gikan kuno sila sa Hulo-Sulu ug i-deliver ang maong mga illegal nga sigarilyo sa Zamboanga City. Walay mapakitang papeles sa mga sospek, hinungdan nga gipangdakop sa kapulisan ug gipangkumpiska ang sigarilyo. Mga kapuso, sa mga gustong makakaton kung unsa ang dakong tabang sa katawhan ug sa kinaiyahan sa pagtanom ug kawayan, ipahigayon ang ika-23 nga Bamboo Training Seminar Workshop sa Antipolo City. Himon kini ugmang adlaw, October 21 sa Sitio Tanza 2 sa Barangay San Jose, Antipolo City. Malingaw ug magtuon kauban ang mga bamboo expert dinhi sa nasod. Pipila sa mga hisgutan kung paun sa makatabang ang kawayan sa pagsulbad sa problema sa pagkaon, sa ginasuot balay ug uban pa. Kung unsa ang pag-apil, tutok lang sa detalye nga naka-flash sa inyong TV screens. Mga kapuso, 66 Dias na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga ulihing balita sa Mindanao karong adlaw. Mabahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulihing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso!